offering sa Lord sa pamamagitan po ng mga awitin sa kanila. Kaya naman po ngayong umaga mga kapatid, no, huwag niyo po akong tutulugan. Hindi pala yung Word of God, mga kapatid, para tayo po ay magkaroon po ng patuloy na karunungan na mula sa Diyos. Amen? Amen. Ngayon po ang pang-apat na Sunday, no, na tinatalakay po ang patungkol po sa ating pong pinag-usapan. Pakibasa nga mga kapatid. 1, 2, 3, go! Amen. Glory to God. Let us pray. Father God, salamat Panginoon sa umaga pong ito. Salamat o Diyos, hallelujah, sa pagpapatuloy po ng pagpapahayag ng iyong mga salita. Salamat Lord sa wisdom, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa bawat isa. At Lord, hallelujah, sa mga salita mo sa umaga pong ito na aming po Diyos sa pagbulay-bulayan, Panginoon. Lord, give us wisdom, Father God, knowledge and understanding, so that Lord, your word, Father God, sa umaga pong ito ay magkaroon po ng rema sa buhay po namin. Samahan niyo po kami. Ano ba nagkabal ng kaaway sa aming pakikinig ng iyong mga salita? Yung out of focus ay aming pong kinakas out, sinasaway, in the mighty name of Jesus. And Lord, right now, we are declaring, hallelujah, Panginoong Jesus, ang iyong dakilang pagkilos at ang kompletong katagumpayan ng iyong mga dakilang salita. Salamat Lord, gamitin mo naman dito ako as your mouthpiece, as your instrument Lord, ng mga salita mo na mahayag po ito ayon po sa iyong dakilang kalooban. Sa iyo Diyos ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus tayo po'y magsabi ng Amen! Sige, palakpakan natin ang Lord sa umaga po ito sa muli mga kapatid. At ako po ay nagagalak sa muli na makapaghayag po ng salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Are we excited to hear the Word of God? Amen! Hindi na naman mga kapatid, excited ka ba? Amen! Excited po, dapat pasigaw eh. Amen? Amen! Halimbawa, meron nagbalita sa iyo na isang kamag-anak. No? Uy, kapatid! Tita, ate, kuya, merong pinadala sa iyo? 1 million. Di ba pag nakarinig tayo ng ganon, grabe yung ating, sino ba? Kailan ba natin pwede kunin? Excited mga kapatid. Parang yung Word of God, laging excited. Dapat lagi natin itong inaas. Amen? Na sa tuwing tayo po ay nagkakatipon, no? Pinapag-aralan po ang Word of God, dapat you are excited always, no? Na mapakinggan po ang salita ng Diyos. Dahil ito po ay magbibigay sa atin ng karunungan, no? Kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Especially, ito po armor of God, no? Na pangatlo, nating pinag-uusapan ngayon, no? Ito po ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Di ba po sa mga nagdaan kong mga pastors, preacher ng Word of God ay napahayag naman po ito, mga kapatid. No? Salamat sa Diyos na habang tayo po'y nagpapatuloy, alam ko po marami na po kayong natutunan. Amen. Amen po ba? Amen. Parang nagda-doubt kayo sa sarili niyo na Amen. Yan, salamat po sa dapat walang pagda-doubt, no, mga kapatid, pagdating po sa mga natutunan natin ng Word of God. Kasi yun po yung atin po ipapamuhay araw-araw. Okay, ngayon naman, dahil alam ko po na wala tayong doubt sa salita ng Diyos. Amen? Amen! Naniniwala tayo ng salita ng Diyos ay makatotohanan, ang salita ng Diyos ay totoo, at ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Amen? Amen! Okay, kailangan po natin yan na i-assure sa buhay po natin. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin about po sa pagkakaroon po natin ng confident to share the gospel of peace. Amen? Kasi sometimes, yes, naiintindihan natin yung Word of God, natutunan natin about po dyan sa gospel of peace, na tayo po nakahanda. Pero minsan mga kapatid, na nagiging problema, hindi natin ito na-share. Ito po ba mga kapatid? Ngayong umaga, no, bago tayo magpatuloy sa salita ng Lord, in the reality, no, sa buhay po natin, sino-sino na po ang ating pong nabahaginan ng salita ng Diyos? Madami na po. Praise the Lord. Kasi yan po ang ating pong obligasyon. Bilang isang mananampalataya, not only to the leaders, not only to the elders or pastors, preacher ng salita ng Panginoon, kundi yan po ay mandato, mandate sa bawat mananampalataya na we need to share
preach the gospel. Amen? Kaya di ba dapat ini-encourage po tayo ng bawat itong salita ng Diyos na hindi dapat tumitigil na napakinggan ng Word of God at hindi po ito isinagawa. Kasi ngayon po, nakakalungkot ng mga kapatid, the blood of the church is evangelism. But the problem, mga kapatid, marami na po ayaw po mag-ebanghelyo. Kaya yung gospel of peace, tinatalo po ng ano? Ng kasinungalingan. Nino? Ni Satanas. Kaya ang tao po ngayon ay imputed, no? ng hindi maganda ng hindi tamang katuruan, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Tayo po ay para bang tumigil na mag-share ng gospel. Amen po? Na pagdating sa pag-share ng gospel, tamad tayo eh. Nakukuha niyo po bang ibig sabihin ng salita ng Panginoon? Dapat meron kang lakas ng loob. Amen? Na mag-share ng salita ng Diyos. Kasi yan po ay Word of God. It's all about, mga kapatid, sa kadakilaan po ng Panginoon. Kaya, no, mga kapatid, base po sa pagsasurvey ng pinag-aralan po ito in many churches, no, hindi po tayo exempted, na marami na po ang ayaw na mag-share ng gospel sa mga taong hindi nakakilala sa Lord. Kaya tinatalo tayo ng gawa ng kaaway kasi tayo ay nililimitahan po natin ang ating sarili sa pag-share po ng gospel. Amen po ba, mga kapatid? Paano natin tatalunin po yung gawa ng kaaway kung tayo po mismo ay hindi Yun po ang nagiging problema. Yung Word of God is given po yan, mga kapatid. No? At napapag-aralan natin yan everyday sa ating pong devotion, sa ating pong pakikinig ng Word of God, sa Bible study, sa preaching. Pero ang kulang, ano po? Hindi tayo tumilis. Hindi kailangan na sasabihin pa ng ating mga pastor, ng ating mga tagapangunan na simbahan, na kailangan natin mag-share ng gospel. Obligasyon po ng isang mananampalataya, amen po, na mag-share ng gospel. Hindi naman tayo pipigilan ni pastor na mag-share ng gospel. Matutuwa pa po ang mga pastor ng bawat membro ay nagbabahagi ng Word of God. Amen po ba? No? Kami po ay patuloy na dumadalangin sa Lord na paabot po ang lahat ng mga tao. At glory to God, no? Yung prayer po natin sa Lord na magkaroon po ng campus ministry at maging involved po ang mga kabataan sa church. And glory to God. Sa isa pong university sa Rizal, ay nagbukas po ng isang campus ministry at involved po ang ating po mga kabataan para po abutin itong mga kabataan sa school. Kasi di mo na sila kailangan tipunin. Di ba yung wisdom, mga kapatid? Di mo na sila kailangan tipunin na pumunta kayo dito at magtuturo kami ng Word. Pupunta sila kasi bakit? School po yun. Ibig sabihin, kailangan lang talaga natin magkaroon po ng karunungan. Amen? At glory to God na ito po yung nagpasimula na, ginamit po yung ibang mga lingkod ng Diyos, mga pastors, especially ang school, no, ng URS Binangonan, mga kapatid, ay unti-unti sa biyaya po ng Lord ay mapenetrate ng Word of God. Kasi pinag-usapan po natin sa about the gospel of peace. Amen? Paano po sila makakaroon po ng kapahayagan ng Word of God kung hindi po natin sila akinin? And we're praying na yung Binangonan tawag po dito sa mahabang para kasi nandun po yung high school mga kapatid ay maabot din, maglakas ng loob yung bawat Kristiyano, especially sa mga kabataan, na abutin po yung kapwa po nila. And we're praying sa Panginoon na magkaroon din po ng campus ministry sa mahabang parang National High School. Kasi sayang po hindi natin sila kailangan i-gathered, naka-gathered na po mga kapatid. Kasi ang problema ngayon, kung sino yung ating babahaginan ng Word of God. Amen po ba? Kung paano ipunin. Hindi po madali ang mag-ipon ng tao. Pero pag sinabi mo, mamibigay ako ng 500, madaling araw pala nakapila na yan. Totoo po ba? Pero pag sinabi natin, mag-share kami ng gospel, hapon na wala pa yan. Kasi bakit? Wala silang interest about sa Word of God. Kaya gawa natin po ng karunungan. Amen? Na nagbibigay po ang Diyos. Kasi ngayon, no, ay confident po ba tayo mag-share ng gospel? Confident po ba tayo to share the gospel about the peace, no? The gospel of peace. Dapat confident tayo bilang isang mananampalataya. Amen?
Kasi ngayon po yung ating pinag-usapan, may application na po ito, no? Yung aking pong idinadala po sa inyong mga kapatid. At kasi pinakaralan ko po yung lahat na nag-preach from first Sunday, second and the third. Lahat po ay nandun na yung paghahayag ng Word of God. And ang Lord naman nagbibigay sa atin ng karunungan, ilagay po natin ngayon sa application. Amen, mga kapatid. Okay, yan po na natin pinag-usapan, ang ikatlong armor of God na binigay po sa atin. Paul declares the need to prepare our feet. Our feet are to be fitted with readiness which comes from the gospel of peace. Kaya dapat magkaroon tayo ng confident. Amen? Confidently how to share the gospel of peace. Amen? Kasi kung wala kang tiwala sa sarili mo, walang karunungan, hindi talaga tayo makakapag-share ng gospel. Amen po ba? Ano po yung ating ibibigay kung wala naman po tayo? Naiintindihan po ba natin mga kapatid? Kaya ngayon, dapat magkaroon ka ng confident, no? Na mag-share ng gospel, pero dapat ikaw ay meron karunungan. Amen po ba? Kasi mahirap po mag-share ng gospel, yun po yung totoo mga kapatid. Kasi baka mali yung ating mabanggit, kaya kailangan po natin ng karunungan at dapat maging confident to share the gospel. Amen? Kasi hindi po biro po ito yung Word of God, hindi po siya biro mga kapatid. No? And then, consider that our shoes reflect what we are doing. No? Yung ating pong, itong ating mga paa. Pag medyo may edad na, hindi naman po sa lahat ng mga senior citizen, kasi darami tayo na dyan. Yan po yung realidad. Di ba po medyo mahirap ng umakot? Totoo po ba? Kasi bakit? Medyo masakit na May hangganan po in the book of Ecclesiastes chapter 12, ang panahon po ng paghina ng katawan po natin. No? Sabi po doon. At dito, sa atin mga kapatid, papaano kung tayo ay mag-aantay ng tamang panahon to share the gospel, maubos po yung oras po natin. Nagkakaintindihan po ba tayo mga kapatid? Kasi kung lagi natin ating pastor, hindi pa naman ako ready. Hindi po pa kaya na mag-share ng gospel. Hindi po yun isang upuan para matuto po tayo. Yun po ay sa pamamagitan ng ating yung practical na aplikasyon ng ating mga natututunan na salita ng Panginoon. Hanggat di natin in-exercise ang mag-share ng gospel, hindi magkakaroon ng confidence sa sarili natin para po mag-share ng gospel. Ang isang bagay na hindi natin lagi ginagawa, di ba po mahirap gawin? Amen po ba? Ang Word of God, kung hindi natin laging ginagawa na mag-share ng gospel, hindi tayo magkakaroon po ng kalakasan ng loob mag-share ng gospel. Totoo po ba mga kapatid? Kasi hindi natin lagi ginagawa. Pero kung lagi natin ginagawa, sa tuwing makakakita ka ng tao, lagi ang nasa isip mo, itong taong ito ay sheshiran to ng gospel. Amen? Na siya man din ay kailangan maligtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus. You have the desire. And you are confidently, mga kapatid, na mag-share ng gospel. Amen? Kaya dapat tayo, mga kapatid, huwag na natin patagalin. Huwag na natin antayin na medyo mahina na. Huwag natin antayin yung lagi na lang, ay Lord, marami pa ng oras. Ang oras po ay, mga kapatid, hindi natin hawak. No, hindi natin hawak ang oras. Lumilipas ng oras at hindi natin pwedeng ibalik. Naiintindihan? Ang isang tao din po ay lumilipas din po yung ating pong lakas. Habang kaya pa, mga kapatid, habang kaya pa ng ating pong katawan na maghayo, mag-share ng gospel sa iba't ibang kapamaraanan, ay gawin po natin. Amen? At kailangan i-practice para ikaw ngayon ay magkaroon po ng kalakasan sa iyong puso na mag-share po ng gospel. Amen? Amen. Okay, sige, tuloy tayo. What is the meat of the gospel of peace? That brings us to our next piece of armor in Ephesians chapter 6, no? Fitted with the gospel of peace. Yan po sa Roman soldiers po, mga kapatid. Di ba po? Number 1, yung ating pong belt of truth. Ano po yung sunod? Ayun, breastplate of righteousness, and ito po yung gospel of peace. No, mga kapatid. Titingnan po natin, these were
heavy military sandals, no? Nung nag-research po ako dyan, yung medyo kalahati lang po, no, ng sandals, tapos yan po ay medyo matigas talaga. Made of ano po yan eh, leather. Amen? Na pag umapak, kahit sa mga matutulis sa bato, hindi basta-basta ano, masisira. Hindi mabubutas, matibay eh. Amen po ba mga kapatid? Kaya sa atin, itong pinag-uusapan po natin, dapat tayo mismo ay magpakatibay, magpakalalim sa salita ng Panginoon. Amen? Kasi, pag kayo po nag-share ng gospel, at kayo po ay natisod, hindi na kayo tutuloy. Nasaktan. Parang katulad sa isang sundalo, kung yung kanyang boots po ay mahinang klase yan, mga kapatid, na butas. Sa tingin niyo po, tutuloy pa. Tutuloy pero mabagal hanggang sa pumayaw na. Ganun din po sa atin mga kapatid. Amen? Kaya kailangan maging equipped tayo lahat. No? Kanina, yung pinagdaanan po natin na dalawa pa, na yung belt of truth and the bracelet of righteousness, ay pagsamasamahin po natin yun mga kapatid. Okay. In the book of Romans chapter 10 verse 15, it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Grabe mga kapatid, no? Gaano daw po kaganda yung isang paa na nagsishare ng kabutihan ng Diyos. Sobrang mga kapatid. At nagdadala po ito para pagbigtisin ang lahat ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos at madala po sa paanan ng Diyos. Amen po ba? Kaya tayo, ano gagawin po natin? Share the gospel. Amen? Ibahagi po natin ang Word of God, mga kapatid. Kasi ito po yung kulang po sa atin. Yes, we gain more knowledge, wisdom about the Word of God, but sad to say, yung atin pong pagpapractice po nito, paggawa po nito in actual ay kulang. Aminado po tayo, kami po kasama po doon. Sabi ko, Lord, kulang pa. Kasi pag nakikita natin yung maraming mga tao, Panginoon, ang dami pang taong pinakakilala sa iyo. Lord, paano po ba namin sila aabutin? Paano po ba namin sila matuturuan ng iyong mga salita? At salamat naman po sa Lord sa paunti-unti, kasi di naman natin kailangan na mabilisan mga kapatid. Ang mahalaga, tayo po ay lumakad pa isa-isa. Amen po ba? Mag-step forward pa isa-isa, hindi naman kailangan ng sobrang tulit. Pa isa-isa. Amen po, para abutin po yung mga tao. Dito po sa lugar po ng Pasig, ng Kainta, ang dami ng tao din nakakilala sa Lord. Amen po ba? Kasi kung lahat po sila nakakilala sa Lord, dapat ngayong Sunday church po ay punong-puno ng mga taong sumasamba sa Diyos. Asan po yung 99% ng mga tao ngayon? Nasa trabaho, nasa negosyo, nasa sabungan, nasa bisyo, nasa... Ibig sabihin, mga kapatid, wala sila sa paanan ng Diyos. Sino po ang magdadala sa kanila? Walang iba kundi tayo na nakakilala sa Panginoon. Amen po mga kapatid. Kaya dapat maging masipag tayo. At alam po ang bawat isa yung masipag. Amen po. At lalo pang sisipagan para po magbahagi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga po ng Word of God, tayo po ngayon nasa last days, pero ano ginagawa po natin? Pagtito na po ba tayo na nakikinig ng preaching? Pagtito na po tayo na tawag po dyan, pupunta ng church? Wala na ba tayong pakialam sa mga taong pinakakilala sa Lord? Love po ba natin sila? Dapat kasi dumating sa punto na isang Kristiyano na ibigin niya po ang mga taong nagkakasala sa Diyos. Para magkaroon po tayo ng kasigasigan na mag-share po ng gospel po sa kanila. Amen po ba mga kapatid? Without the love, no, doon po sa mga taong pinakakilala sa Lord, tatama rin tayo mag-share ng gospel. Amen? No, sa ating pong paglilingkod sa Diyos, ito pong ating pinag-uusapan ngayon sa about the gospel of peace. Ito po yung dala-dala din po ni Jesus Christ, mga kapatid. Amen po? Yung kapayapaan, no? Yung gospel. Kasi tayo po, pag dinigaw natin yan, mga kapatid, the Word of God, nung tayo po hiwalay pa sa Diyos, wala pong kapayapaan. Tayo po'y kaaway ng Diyos. Nung si Kristo'y bumaba po sa lupa, nagpahayag ng kadakilaan ng Diyos,
ng salita ng Diyos at ipinako sa cross, ngayon po, between you and God, ay mayroon na pong reconciliation. Nagkaroon ng peace. Dati kaaway tayo ng Diyos. Amen po ba? Paano po ito? Itong mga tao hindi na makakilala sa Lord. Di kaaway po sila ng Diyos. Pag di po tayo nagdaladala ng gospel of peace, mananatili po silang kaaway ng Diyos at meron pong condemnation sa kanila. Amen po ba mga kapatid? Sa family, huwag na tayo lumayo. Sino po dito ang meron pang member ng family na wala sa Diyos? Karamihan po sa atin ay nandoon po. Kasama po ako doon. Amen po ba mga kapatid? So, nakakalungkot na dumating sa punto na si Lord ay bumalik sa kanyang pong ikalawang pagbabalik at madatnan yung ating mga mahal sa buhay na wala sa kanya. Ano po ang sabi ng Lord? Ano po ang sabi ng Word of God? Sila po ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Kasi condemnation po ang kanila pong matatango kay Jesus Christ. Instead, na dapat po buhay na walang hanggan. Pag pinag-aralan niyo po yung patungkol po dyan sa Word of God, mga kapatid, grabe, na kailangan talaga natin na mag-share po ng gospel. Amen? Now, ang layunin po ng bawat church, ang layunin po ng isang manggagawa ng Lord, ng isang nakakilala sa Lord, hindi lang palakasin tayo spiritually, kundi tayo po'y gumawa, mga kapatid. Yan po ay mandato ng Lord. Amen? Yung Great Commission, kabisado po natin yan. Pero ang problema, nagkukulang tayo na gawin po itong Great Commission ng ating Panginoon Kristo. Amen po. Tayo po'y nagpipray na sa biyaya po ng Lord, nababot po natin ang maraming mga tao, hindi naman po lahat, kasi hindi natin kakayanin. Yung kaya lang po natin na ipag-pray po sa Lord. Amen po ba mga kapatid? Sa ating pong simbahan sa church, nag-pray po kami, Lord, paano po namin naabutin itong mga tao ito na hindi nakakilala sa Lord? Limited lang po, Lord, yung aming pong resources. At sa mga panahon po niyo, Lord, sabi ko, Panginoon, kaunti lang po ang magagawa ng church. Bilang lang po sa 10 daliri, yung mga manggagawa ng church, o wala pa po, mga 5 pa lang po sila. Lord, sabi ko, paano po namin sila abutin ng salita ng Diyos? Itong mga taong itong hindi pa nakakilala sa iyo. Lord, ang bigay ng wisdom. Sige, simulan po natin sa mga bata. Yung mga kids po kasi, mga kapatid, pag yan po ay nagpaalam sa magulang, ang di mga napapayagan yan. Especially pagdating sa Word of God. At ngayon po, ang second strategy po namin, yung 1 hour with Jesus, not only for the kids, but for the youth, at ganoon din po sa mga parents. Doon namin sinisimulan para maabot din po yung mga kuya nila, yung mga ate nila, at the same time, yung kanilang mga magulang. Amen po ba mga kapatid? Sa iba't ibang kapamaraanan, God give us the wisdom. Paano po abutin itong mga taong ito na hindi sila makakatanggi? Amen po ba mga kapatid? Kasi pag nakita po nila na yung kanilang mga anak, na 5 years old hanggang 11 years old, ay natututong mag-pray, at natututong rumespeto sa kanila, at natututong magpuri sa Panginoon, sino pong nanay ang mag-a-against sa ginagawa ng kanyang anak? Imposible mga kapatid. Amen po ba? Anong gagawin ng nanay? Magtataka. Kasi yung anak nila, sabi po ng mga nanay doon, palangura, sumasagot sa magulang, nagkaroon po ng pagbabago. Kasi napahayagan po natin ang salita ng Diyos. Ang dinadala po natin ay gospel of peace. Amen po mga kapatid. Sa biyaya ng Lord, marami nagre-response. Naabot natin yung mga kabataan sa Cardona. Sila po yung nag-response na una, bago po yung mga nanay, at ngayon target naman po namin yung mga nanay at tatay. Simple lang na proseso mga kapatid. Hindi natin kailangan ng maraming finances. Hindi natin kailangan ng tawag po dyan, mas matinding pagpaplano. Simple lang, simulan lang po natin mga kapatid. Okay? At ang Lord po ay gagawa kasi dinadala po natin ito pong kapayapaan, na dala-dala po ng ating Panginoon Kristo. Okay, tuloy po tayo. Introduction pa lang po yun mga kapatid. Sa ating pong pag-uusapan, mga kapatid, tayo po ay we are confidently capable to share the gospel. Amen po ba mga kapatid? Pastor, sabi mo capable, hindi pa ako capable na yung pastor. Minsan ganun po yung ating pakiramdam. Yun po minsan nagiging dahilan. Kaya kung bakit anong ginagawa natin, teka lang po muna, atras muna. Hindi pa ako capable. Sabi po ng salita ng Panginoon, dyan po sa ating pinag-usapan about the armor of God,
mga kapatid, dapat tayo ano? Ano yung sundalo? Hindi patras. Pasulong. Oh, sabi ng pasulunghad. Hindi patras. Dapat paabante. Amen po ba mga kapatid? Maging mindset natin bilang isang Kristiyano, dapat paabante. Hindi paurong. Amen po ba mga kapatid? Dapat ganun po ang maging mindset natin. Sulong tayo, hindi tayo patras. Ngayon, no, sa ating pagbabahagi ng salita ng Lord, buksan niyo po ang iyong mga Biblia. In the book of Corinth, no, mga kapatid, dyan po sa mga taga-Corinto, Kapitulo 15, dadaanan ko lang po yan, mga kapatid. No? Kasi yung ating po ngayon ay topical, yung ating pong way of preaching is all about topical. Now, in the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 11. Ito po ang sabi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Ngayon, medyo malalim po itong salin, mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. Sabi po ni Pablo sa mga taga-Corinto, na sa pamagitan nito, kayo ay naligtas o iligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. Ano po nakita natin po dito? Si Pablo po yan o. Ano ginawa ni Pablo? Siya po yan o, nagbahagi ng salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Patungkol kanino? Kay Kristo Jesus. Na sino siya? Dakilang tagapagligtas. Ulit-ulit lang yung mga kapatid. No? At siya ay inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Good news. Amen? Nagdadala ng salita ng Diyos. At siya ay sabi niya, nagpakita kay Cephas. At pagkatapos sa 12, pagkatapos ay nagpakita siya sa minsan sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang sa mga ngayon. Bagaman, ang mga iba ay namatay na. Pagkatapos ay napakita rin siya kay Santiago. Pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Mga kapatid, ano po yung napapansin po natin? Si Pablo ay nagpapahayag patungkol kanino? Kay Jesus Christ. Amen po ba? Ibig sabihin, mga kapatid, para maabot yung maraming mga tao ng salita ng Diyos, kailangan po natin ano? Ibahagi itong salita ng Panginoon. Amen. Pastor, saan po ba ako magsisimula? Minsan ganun po yung tanong eh. Kasi mahirap talaga magsimula, mga kapatid. Kung papaano natin, kung saan tayo mag-share ng gospel. Mahirap eh, mga kapatid. Kasi minsan, sige, pupunta kami doon, mag-share kami ng gospel. Okay po yun, mga kapatid. Kasi it's all about naman na sa pagbabahagi ng salita ng Lord. Pero dapat, mga kapatid, kailangan po natin paghandaan ito. Amen po ba? Kasi kung isusugo kayo doon, o isusugo namin kayo, kung hindi kayo nakahanda, at hindi kayo confidently, sigurado, sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, sayang, mga kapatid. Walang maayos na programa. Kaya tayo mga kapatid doon, nagpe-praise the Lord, nabigyan tayo ng Lord ng karunungan. Para pag tayo po'y sumuong, ay mayroong maayos na programa. Ang isang sundalo, hindi po yan isusong sa gera na hindi po nagdaan sa ibayong matinding training. Kasi pag siya po'y sinugo doon, di siya marunong bumarel, marunong humawak ng barel, marunong pumasa, at pumutok, pero di marunong nung tamang target, walang tatamaan. Ibig sabihin, hindi nagdaan sa tamang training. Pero glory to God, mga kapatid, kayo po'y nagdadaan sa training, especially sa nag-undergo po ng discipleship training. Amen? Na patuloy tinuturo ng ating pong mga pastor na yung salita ng Diyos, yan po ang magiging gabay po natin sa pag-share po ng gospel. Pero dapat hindi nagtatapos. No, sa atin po mismo personally, Lord, natuto na po ako ng salita ng Panginoon. Mag-share na ako ng gospel. Pwede na, mga kapatid. Amen po.
Kasi natuto na po tayo. At habang ikaw po'y natututo sa pag-share po ng gospel, lalo ka po magkakaroon ng confidence sa iyong sarili. Amen po? At masasanay ka sa pag-share po ng salita ng Diyos. Ano po sabi ni Pablo sa ating pong binasa, mga kapatid? Na dapat patuloy tayong magbahagi ng salita ng Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat po ng pagkakataon. Okay? Hindi lamang po yan i-mandate sa amin ng mga pastor, kundi sa bawat isang mananampalataya. Bakit tayo kailangan mag-share ng gospel? Bakit tayo confidently na mag-share po ng gospel? Kasi bakit? Ang isinashare po natin is all about Jesus Christ. Amen po mga kapatid. Bakit tayo natatakot na magbahagi ng kabutihan ng ating Panginoon si Kristo? Minsan naging ganun po yung ating mindset eh. Takot tayo na ibahagi ang kadakilaan at ang kabutihan ni Jesus Christ. Mga kapatid. Kaya ngayon, ano ganun ko natin? Paurong, hindi paabante. Amen po mga kapatid. Now, ang isang church without mga kapatid na pagpupursige sa pagbabahagi ng salita ng Lord, kasi we know that the evangelism is the blood of the church. Amen po mga kapatid. Pag wala na po sa atin itong pagpapahayag ng salita ng Lord o desire, init sa pagpapahayag ng salita ng Lord, mga kapatid, ang church po ay matutulog talaga. Amen po ba mga kapatid? Kaya naman, ini-encourage tayo ng salita ng Diyos at ngayon, mga kapatid, i-share po natin ang patungkol po kay Jesus Christ. Who is Jesus Christ? Sa simple lang. I hope na matutunan niyo ito. Simple lang. May apply niyo na po ito mga kapatid. Kasi it's all about application na tayo, no? Ngayon, aralin niyo po yung salita ng Diyos. At ngayon, inaaral po natin. Who is Jesus Christ? Siya po ay simple lang na mababasa natin sa Word of God, pero napakalaga. Ano po ang sabi niya sa letter A? Jesus is the bread of life. O sino po ba magkakamali na i-share po ang patungkol po sa isang tinapay? Ang tinapay ay kinakain. Amen po ba? At pag kinain mo ito, mabubusog ka. Amen? Inintulad si Jesus Christ na siya po ay ang bread of life. At sabi po sa karugtong po niya ng chapter 6, ang sino mang kumakain ng tinapay na ito ay hindi na muling magugutom. Ano po ang ibig sabihin, mga kapatid, nang hindi na magugutom sa muli yung tao na yun na kumain? Ibig sabihin mga kapatid, siya ngayon ay kumpleto na, punong-puno na, kasi bakit nakilala niya na po si Jesus Christ. Amen po ba? Bakit takot tayo mag-share ng gospel? Si Lord po pala ay nagbibigay ng buhay. Siya po pala yung bread of life. Amen? Tandaan niyo po yan mga kapatid, sa simple lang na yan, sa isang versikulo na yan mga kapatid, o sa isang passage na yan ng chapter 6. Aralin niyo po yung buong chapter 6. Pwede na po kayo mag-share ng gospel. Amen? Ano pa sabi Jesus Christ dyan? Says daw po, Jesus Christ is the way, the truth, and the life, and the only way to the Father. Amen? Ano gagawin po natin? I-share na po natin. Si Jesus po pala, ang daan, no? Sabi po dyan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamagitan po ng ating Panginoon Kristo. Sa mga nagdo-notes, i-notes nyo na po yan mga kapatid, kasi iyan po ang mga madalas na ginagamit po natin sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Ano pa po? Sa letter C, Jesus is the light of the world. Amen po ba mga kapatid? Tayo po may naliwanagan na ng ating Panginoon Kristo. Amen? As sa chapter 8, sa pagbinasa niyo po yung buo dyan, ang sinumang naliwanagan ni Kristo, dapat hindi na bumabalik sa kadiliman. Dapat siya po'y nagpapatuloy na sa liwanag. I-share po natin ito sa mga taong nasa kadiliman. Amen? Sa mga taong di nakakilala sa Diyos. I-share po natin dito kung sino po si Jesus Christ. Amen? Wala po munang ibang i-share. No? Kundi i-share po lang po muna natin, it's all about Jesus Christ. Sa Bible study po natin, nag-series po kami ng mga kapatid about Jesus Christ, about God, no? Para po sa lahat po, kasi doctrinal po ito mga kapatid na patungkol po kay Jesus Christ, patungkol po kay God, no mga kapatid. Para sila mismo, kahit sila sa pagiging isang batang Kristiyano, ay natataniman po ng mga katotohanan ng salita ng Panginoon. At ngayon,
No, mga kapatid. Letter C, 4 lang yan. Pang-4 yan. Pang-5, Jesus invites you to come to Him. O ang Lord po nag-iimbita. Pastor, paano namin ito gagawin? O i-practice nyo po muna sa bahay niyo. Harap kayo sa salamin. O, isaulo nyo po. O kung hindi kayo sa ulo, dala po kayo ng notes. No, mga kaya Biblia. O, basa-basahin nyo po. Ulit-ulit mga kapatid. Harap kayo sa salamin. O, Lord, magpipray na po ako, Panginoon. Daan sa prayer. Lalabos po ako, Lord, ng bahay. Lord, ako po ay mayroon ng lakas ng loob. Magsisyan ako ng gospel. Natutunan ko ng salita mo. Lord, kung sino po makita ko dyan sa labas. Kasi marami nakatambay sa labas, laki-laki. Ayan o, babahaginan ko na ng salita ng Panginoon. At habang ginagawa po natin yun, ini-exercise, mga kapatid, ang Lord naman ay gagawa po ng mga dakila, mga kapatid. Hanggang sa ikaw mismo, habang nagsishare ka ng Word of God, natututo ka. Double purpose mo yun, mga kapatid eh. Nag-share ka na ng salita ng Diyos, ikaw mismo natuturuan at natututo ka. At maraming tao nakakapagpakinig ng Word of God. Amen? Hanggang sa maging buo na yung karunungan, mga kapatid, nagmumula sa Diyos. Kasi hanggat hindi po tayo nagsisimula na gawin po ito, yung wisdom, yung karunungan na nagbumula sa Lord, hindi po yan magiging buo sa atin. Amen po ba? Kasi bakit hindi natin pinag-practice? Kaya ngayon isagawa po natin, share natin ang about kay Jesus Christ. Amen? Okay, katanungan, who is Jesus? Sino po ba si Kristo? Ayan na po, pinag-usapan na po natin. Simple lang yung tawag po dyan, paghahalin tulad sa Kanya. Siya po ay isang tawag niyang tinapay na nagbibigay ng buhay. Siya po yung the way, the truth, and the life. Nandiyan na po, kumpleto. Siya po ang the light of the world. At si Lord nag-iimbita sa lahat ng tao na lumapit po sa Kanya. Sa tingin nyo, si Christ po ba ngayon ay bababa para imbitahan yung tao na yun? Hindi na. Sino po mag-iimbita sa kanila? Tayo po yun, mga kapatid. We have the obligation. Obligasyon na po natin na imbitahan sila para sila po yan lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Sino po mag-i-invite sa kanila? Tayo pong nakakilala sa Lord. Pero minsan sad ko sa inyo, mga kapatid, masakit po ito, no? Kasi narinig ko po ito habang nag-share kami ng gospel. Na kung sino pa yung mali, na nagtuturo ng Word of God, sila pa yung malakas ang loob. Pero ano po yun, kakatukin ka sa 3 tao, 4 na tao, kahit ayaw mo nang buksan, pipilitin ka. Para sila ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Tama, salita ng Diyos, kaya ng Pilipit yung Word of God sa pagpapahayag po nila. Pero mayroon silang lakas ng loob para sabihin ito. Eh tayo po na nagsasabi na dinideklara po natin, kinoconfess natin na kami yung tama. Pero ang ginagawa po natin sa tama natin natutunan. I-share po ba natin yung tamang ito o ating pong isinasaloonan? Dapat tayo po, mga kapatid, ay magkaroon po ng lakas ng loob. Amen? Na-share po itong kadakilaan, kabutihan ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi malapit na po ang Lord, mga kapatid, yun po yung katotohanan. Sobrang lapit na po ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. And hope na magawa po natin yung ating pong tungkulin bilang isang mga mananampalataya taga-sunod ni Kristo. Okay. Ano ba ang ating gagawin? Ipakilala po natin sa kanila si Jesus Christ, sharing the need for Jesus using Romans Road. Kasi ito po ay pinapattern po namin, mga kapatid. Sabihin natin yung katotohanan, ang lahat ng tao ay nagkasala. Amen po, mga kapatid. At walang nakating sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan pong inalalagay po natin dyan, mga kapatid, kagamit-gamit po yan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya i-notes nyo po, mga kapatid. At, dito mo sinasabi na i-perfect nyo po yan. What I mean, aralin nyo ng aralin, basahin nyo ng basahin. Kasi yan po yung madalas natin pong ginagamit para sa pag-ibanghelyo o pag-share po ng gospel. Tayo po yung makasalanan. Totoo mo ba, mga kapatid? Walang tao hindi nagkasala. Eh, pag sinabi po natin, pero huwag naman sa ganung medyo harsh, medyo mabigat, tayo po, lahat kasama ka. Alam niyo po, mga kapatid, tayo po yung makasalanan. At yung kasalanan po ito, ay kaparusahan po nito, ay, saan po? Kamatayan. Ay paliwanag niyo po, yung kamatayan is spiritual. Kaya dapat aralin po natin ang todo, mga kapatid. At simple lang, tayo po yung nagkasala. Kaya kailangan po natin ng kapatawaran. Sino po ang nagbibigay ng kapatawaran? Si Jesus Christ. Amen po? Ano gagawin po natin? Dahil si Kristo ay grabe po yung kanyang pag-ibig.
ang Diyos Ama ay sobra po yung pag-ibig niya. Amen po mga kapatid. Anong ginagawa natin? Sinashare po natin ang kadakilaan po ng Diyos. Nakukuha po ba natin ang ibig sabihin po ng salita ng Panginoon? Application po mga kapatid. Ano ba po? Sabi po dyan, yung grabing grasya, ito ay kaloob po ng Diyos. Amen? Kaya nga po yung salvation ay wala pong bayad. Amen? Yung salita ng Diyos ay wala pong bayad kasi yan po ay libre. Libreng kaloob ng Diyos. In Romans chapter 6 verse 23, sabi po doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen po mga kapatid. Ngunit, sabi po doon, ano pong sabi po sa sunod? Sino pa nakakaalam po nito? Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan nino? Ni Kristo Jesus. Kahit lang po, one verse evangelism, napaka-epektibo po nito mga kapatid. Tatlong K, kamatayan, kabayaran, kasalanan. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun lang mga kapatid, makakapag-share na po kayo ng gospel. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa. At patuloy tayo ini-encourage mga kapatid, sa lahat po na nangangaral ng Word of God, patuloy tayong ini-encourage na mag-share ng gospel. Amen? Nitong salita ng Diyos. Pastor, ito na naman, balik tayo. Sino po yung sisimulan? Mag-pray po tayo, mga kapatid. Minsan, kulang tayo, sabi ni Pastor Ramil kanina, kulang tayo sa paghahanda. Preparation. Kaya nilagay namin doon, preparation. Hindi ko lang naano po dyan yung preparation. Kailangan ng prayer para sa preparation. Amen? Kaya nalalagay po namin doon sa lahat ng aming pong ginagawa, preparation. Kasi ang isang Kristiyano natatalo dahil kulang po sa preparasyon. Yun po yung katotohanan. Pero kung nag-pray tayo, dahil nag-prepare tayo mga kapatid, nag-prepare tayo ng maayos, kaya yung resulta po ay epektibo mga kapatid. Okay? Kaya ini-encourage ko po kayo mga kapatid na i-share po natin itong mga salita ng Diyos. Amen? At sabi po niya sa Roma, basahin po natin, Just 9 to 10. Sabi po ng Word of God, sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. No, mga kapatid, yun po ang sabi ng salita ng Lord. In verse 9, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig na si Jesus ang Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Idun ako lang po yung verse 10 mga kapatid. Ito lang po ibahagi natin mga kapatid, no? Itong salita ng Diyos na ito. Marami pong tao ang makakilala sa Panginoon. Simulan po natin, no? Simulan po natin. Kahit yung ilang bersikulo lang dyan, ang matutunan po natin, may apply po natin, okay na po yun mga kapatid. Ang mahalaga, nag-share ka na ng gospel. At ito po ang kadakilaan ng Lord. Pag sinimulan po natin itong church mo, ito ay mapupuno ng mga taong kumikilala sa Diyos. Amen? Kasi yun po yung nais ng Panginoon ng kalooban ng Diyos, na patuloy po yung mga taong walang pagkakilala sa Kanya ay makakilala po sa Diyos. Amen? Okay. Tuloy tayo. Motivated to share, it is truly good news. Ano po ang sabi po niya sa salita ng Panginoon? Rescuing others. Kasi bakit? Sila po yan Sila po yan wala sa Panginoon. Nadaya ng maraming kagagawan ni Satan, itong mga taong ito, wala sa Diyos. Kaya kailangan natin silang i-rescue mga kapatid. Amen po ba? Kung wala na tayong desire na itong mga taong ito abutin po ng salita ng Diyos, nakakalungkot. Para bang ang gusto natin, tayo-tayo na lang. Ayaw na natin na pumunta pa sa labas. Ayaw na natin puntahan itong mga taong ito. Kailangan po sila i-rescue mga kapatid. At ang mag-rescue po yan, sino po? Tayong mga mananampalataya ng ating Panginoon. Amen? Sabi po dyan, transforming lives. Hallelujah. Ang tao pong kumikilala po sa Diyos. Amen? Nababago po ang kanilang buhay. Sino po nagbago sa kanila? Hindi naman ikaw, ginamit ka lang ng Diyos, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid. Hindi naman tayong may karapatang baguhin ng tao. Ang merong karapatang baguhin ng tao ay ang Diyos. Amen? Anong gagawin po natin? I-share po natin ang gospel.
Amen po ba mga kapatid? At magkakaroon po ng transformation sa buhay niya. Amen? At least mga kapatid, no, sa biyaya po ng Lord, ito'y ating may sagawa. Building relationship. Kasi tayo po hiwalay sa Diyos dati. Amen po? Wala tayong maayos na relasyon sa Diyos. Pero nung tayo po'y kumilala sa Diyos, nagkaroon na tayo ng maayos na relasyon ng Diyos. Kasi bakit? Sabi po niya sa Roma, tayo po'y dating kaaway ng Diyos. Amen po? Pero nung tayo po'y sumampalataya, tayo po'y binigyan ng karapatang maging, ano po? Anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya dala-dala po natin yung salita ng Diyos, sabi po the gospel of peace. Kasi dati, no, mga kapatid, kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, tayo po ngayon ay anak na ng Diyos. Biriwin niyo po yon, yung mga tao ito na dating kaaway ng Diyos, ginamit ka ng Lord para po sila ay magkaroon po ng reconciliation sa Panginoon. Na sila po'y makakilala sa Diyos. Di malaking putong po yun sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Na dapat gawin po natin ito as soon as possible. No? Ang aking pong prayer sa Lord, Panginoong Hesus, na kami na mga mananampalataya, dapat na namin itong simulan ngayon. Yung marugdog, amen, na pagpapahayag ng Word of God. Amen po ba mga kapatid? Huwag na natin patagalin kasi ang panahon po ngayon ay sobrang sama. No? Ang isang Kristiyano, ang isang simbahan po ay hindi po, mga kapatid, makakaiwas sa gawa ng kaaway. No? Sa church po, sa Binangonan, yes, dumadami po ang Kristiyanong kabataan. At alam niyo po, mga kapatid, dahil sa pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon, ang dami pong kabataan. Nasa 50 plus na po ang kabataan sa church. Halos 90% po ng attendance po ng mga gawain, mga kapatid, ay puro kabataan. At alam nyo, dahil meron tayong ginagawa, kasi it's all about the armor of God, nilulusong po natin yung puta ng kaaway. Ano pong ginawa ng kaaway, mga kapatid? Nako, sobra. Sobra yung ginawa ng kaaway. Dinistract ngayon ang ilang mga kabataan. At dahil po sila ay hindi nagbantay, mga kapatid, sila po'y nadaya ng kaaway at naapektuhan po yung iba pong mga gawain. Kaya ang ginawa natin ngayon, mga kapatid, through the help of Jesus Christ, pag-pray tayo sa Panginoon, Lord, naapektuhan po yung gawain. Na pwedeng itong ibang ito ay mawala dahil po sa mga kabataan ito na nadaya. Kaya yung bawat isa sa atin, mga kapatid, ay hindi po, hindi po tayo ligtas sa daya ng kaaway. Kaya dalhin po natin itong salita ng Diyos sa kanila. Nakakagalak po, mga kapatid, na marami po nakakilala sa Diyos. Pero yung kaaway, pag meron tayong ginagawa, no, sa ubasan ng Diyos, ang kaaway din po ay hindi rin po titigil para sirain po ito, mga kapatid. Kaya sabi namin, Lord, samahan niyo po kami. Kasi yung kaaway ay nagsisimula na naman na sirain po ang gawain. Ang isang gawain, mga kapatid, na ito po ay nagtatagumpay, ang kaaway talaga ay hindi titigil hanggang hindi ito ibagsak. Pero glory to God, mga kapatid, ito po ay ating pong naagapan. Pero meron pa rin po ngayon, mga kapatid. At yung iba pong mga kabataan na hindi talaga naging malalim sa Lord, mga kapatid, ay nagsisimula na naman silang atakihin po ng masamang espiritu. Kasi di na naman po nagbabantay. Kasi yung paalala ko po sa kanila, mga kapatid, no, bago po magpasukan. Kasi nangyayari po, nagiging wild ang mga bata, ang mga estudyante pa nagsimula na po ang pasukan. Kasi malaya na po sila. Marami na pong kapwa kabataan ng nag-i-influence sa kanilang kaisipan. Kaya naman nagiging wild sila. Hindi nga po, mga kapatid, nagkamali. Nung magsimula sa pasukan, doon po sila ngayon inatake ng kaaway, mga kapatid. At yun nga, nakakalungkot dahil marami ang nadamay ng kabataan, pero glory to God, no, dahil hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos, hindi lang tagumpay ang away. At ngayon, kami ngayon ay nasa battle ng pananalangin. No, mga kapatid, nasa battle po kami ng pananalangin para yung gawain ng Diyos ay hindi po mahinder. Kasi nahihinder po eh. Dahil yung lugar po natin po pinagmimisyonan sa Cardona, in-involve po ng kaaway para po sirain po yung ministry po sa Cardona. Na ang lago na po ng ministry sa Cardona, mga kapatid. Kung hahakutin po namin ang lahat po ng mga kabataan sa lugar ng Cardona na umaattend po ng gawain, mga kapatid, ay sobrang dami.
Pero dahil, okay na Bert, wag naman na to. Pero dahil mga kapatid, yung church po ay masikip na, nililimitahan po namin muna yung pagpunta po nila. No, mga kapatid. Kaya, sa atin, wag na po natin patagalin. Kasi alam niyo po mga kapatid, bakit ang kaaway ay natitrigger pag ang isang Kristiyano po ay merong ginagawa? Amen po ba? Yung kaaway ay galit na galit po sa amin mga kapatid. No, hindi lang kabataan, kundi dinamay pa po yung ibang pamilya. Biruin niyo po yung nadaya ng kaaway mga kapatid. Kaya lagi tayo magbabantay. At itong salita ng Diyos mga kapatid, ito talaga ay pang-trigger po sa kaaway mga kapatid. Kasi hindi talaga kami pumipigil na yung salita ng Diyos ay hindi po maihayag sa maraming mga lugar po sa Rizal. No? At ang kaaway po talaga sobra galit na galit po sa amin mga kapatid. Ang dami na pong tenes sa amin. No? Puro pamilya mga kapatid. Puro pamilya talaga. Hindi galing sa labas kundi pamilya. Ang iba po doon hindi na pinapayagan pumunta ng church. Pero sila po nakipaglaban na nindigan. At napagtagumpayan po nila. Puro kabataan kasi ang dami pong kabataan doon mga kapatid. At sabi ko sa kanila, itong salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng karunungan, hindi si pastor. Kasi yung payo ko ay limitado, ngunit yung salita ng Diyos ay limitless. Amen? Magpawalang hanggan ito at hindi tayo kayang daigin ng kaaway. At glory to God, no? Yung mga ibang kabataan, hindi naman mo ng patinag, kahit ayaw ng kanilang magulang. Kaya mararanasan po natin ito na pag tayo po talaga ay naging desidido na mag-share ng gospel, ang kaaway po talaga matitrigger at gagawa ng mga kalokohan. Yun po yung experience mga kapatid. Ngayon nakikipag-battle po kami. No? Kasi ang ganda na po ng gawain po sa Cardona, mga kapatid. Ang Bible study po namin doon ay sa tatlong bahay na po mga kapatid. Maliban pa po ang 1 hour with Jesus at marami po pong nais magbukas ng gawain sa kanila. Kaya lang sabi ko, kulang po ang mga Bible study teachers. Pinaghahati-hatian po namin dito. Pero salamat po sa Panginoon, no? Kaya tayo mga kapatid, huwag po natin titigilan na mag-share po ng gospel, no? Kasi nag-build po tayo ng relationship, yung taong ito ay makakilala po sa Diyos. Kasi sila po ay walang pagkakilala sa Diyos at ayaw na ayaw ni Satan ng isang tao po ay magsisi sa kanyang kasalanan. Kasi kung si Satan ay magsisi sa kasalanan niya, malamang na-born again po mga kapatid Pero wala sa vocabulary ni Satan na magsisi. Kaya ayaw niya rin po yung mga tao na magsisi sa pagkakasala mga kapatid. Pero glory to God, no, sa pamagitan po ng salita ng Diyos, sa pagpapahayag po ng salita ng Diyos, marami pong tao ang makakilala po sa Kanya. Dito po sa atin mga kapatid, no, yung Bible study, yan po yung ginagawang kapamaraanan para po maabot ang maraming mga tao. Sipagan pa natin. Amen? Sa mga host ng Bible Study Center, huwag po kayong papayag na walang bago na attend po pag mayroong Bible study. Amen po ba mga kapatid? Yun po yung desire po natin, way of evangelism. Kasi bakit meron na po kayong area kung saan po nagkakatipon, mas madali na po yun. Kapitbahay mo, kaibigan mo, kapatid, attend tayo ng gawain ng Lord. Marami tayong matutunan dito. No? I-share po natin ang salita ng Diyos. Praying for opportunities. Mga kapatid, habang tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, doon tayo mamomotivate na ipag-pray po sila. Doon po namin nakita na ang dami palang mga kapatid nagpapahirap sa kanila. Hindi lang po financially, kundi marami mga kapatid at especially yung daya ng kaaway. Alam niyo po mga kapatid, ang isang tao o isang mananampalatayang dinadaya ng kaaway ay nakakalungkot po talaga. No? Kahit nandyan po siya sa gawain, mga kapatid, ano pong ginagawa sa kanya ng kaaway? Isang pinapatulog. Minsan, ang layo talaga. Makikita natin sa aura, ang layo kahit nandyan siya. Kaya kailangan talaga natin ng matinding prayer. Amen? Pag-pray po natin ng bawat lugar, no? Dito po sa lugar po ng Pasig at ng Rizal. Okay? Diyan po sa Cainta. Standing firm in the faith. Diyan po sa ating binasa, this chapter 15 po ng 1 Corinthians, na dapat yung natutunan mo ng katotohanan na salita ng Diyos ay dapat nating tayuan. Magpakatatag po tayo, maging mabuti po tayong ehemplo. Amen? Sa pamagitan po ng ating pong, ito mismo, tayong sarili. Kahit hindi ko pa nag-share ng gospel, makita lang po ng kapitbahay mo na tayo po'y maayos. Amen?
tayo po ay magiging isang buhay na pong halimbawa sa kanila. Amen po ba mga kapatid? Na kumikilala sa Diyos. Amen? At tayuan po natin yung ating pananampalataya. Never po tayo mag-doubt sa Panginoon. Yung mga kabataang ito na nadaya po ng kaaway ngayon, nasa battle po kami. Yung isang kabataan doon na dati na-involved na rin po sa ganitong situation, ngayon po ginagambalat na naman po ng kaaway. Biruin niyo po yung mga kapatid, ngayon nakakarinig naman siya ng mga boses na nag-iiyakan, nakakita naman siya ng isang espiritu. Dinadaya naman siya ng kaaway at pinipigil na siyang pumunta ng church. Hindi yung nanay niya yung pumipigil, kundi yung masamang espiritu ang pumipigil. Biruin niyo yun, ate siya ng prayer meeting, may bubulong sa kanya, huwag na pumunta sa prayer meeting. Biruin niyo po yung actual mismo. Kasi bakit? Natitrigger po ang kaaway pag meron tayong ginagawa. At malago po yung gawain ng kabataan. Kaya ngayon, ang puntirya po ng kaaway sa ating pong church sa Binangonan ay mga kabataan. Kung ano po yung malago, yun po yung kanyang ina-atake. Kasi gusto niya pong buwagin ito. Mga kapatid. No? Kaya mag-pray tayo ng mag-pray, mga kapatid. In our conclusion, sa ating pong pagtatapos, sabi po dyan sa ating pong pinag-uusapan, mga kapatid, preach the Word of God. Ito man po ay napapanahon or hindi napapanahon. Ilagay na po natin sa isip natin, sa puso natin, kahit hindi napapanahon, preach the Word of God. Amen? Hindi man po ito maayos na nakalalagayan, ibahagi natin ang Word of God. Amen po ba? Kahit minsan, alanganin, ibahagi natin ang Word of God. Sabi ko nga po doon sa mga manggagawa, hanggat yung Bible study, mga kapatid, ay yung tawag po dyan, host ay open ang bahay nila pang Bible study tayo. Pero pag sinabi nila hindi na, saka tayo titigil, mga kapatid. Amen po ba? I-preach po natin ang Word of God sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Dapat hindi tayo takot. Amen. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Kami ba'y pumunta ng Cardona, yung lugar po na yun, isa sa pinakamagulong lugar. Pero sabi ko, Lord, Panginoon, pag kayo pang pumilos ang lugar na ito, ay magkakaroon po ng peace. Kasi ang dala-dala natin ay katotohanan at kapayapaan na nagmumula kanino? Kay Jesus Christ. Kasi we believe that Jesus Christ is the Prince of Peace. Amen po ba? At glory to God, mga kapatid, na yung lugar na yun, kahit papaano, nagkakaroon po ng kapayapaan. Kasi bakit? Merong mga taong nangangaral ng salita ng Diyos. Wala kaming pakialam kahit anong sabihin ng aming dinadaanan. Basta ang mahalaga sa atin ay ibahagi po natin ang salita ng Diyos. At dapat maging ano po tayo, consistent. Dahil sa pagiging consistent po natin, yung lugar ay nakilala tayo na nagbabahagi ng Word of God. Malayo pala ang pastor. Pero sabi nila, ang sama ng lugar doon. Pero nung mapasok po natin ang salita ng Diyos, malayo pa lang, di naman namin kilala, pastor, Ate Joy, kapatid ko. Ganoon niyo po yung mga kapatid. Sa biyaya po ng Lord, kasi dala-dala po natin ay kapayapaan na nagmumula po sa ating Panginoon. Kaya ibahagi po natin ang Word of God. Amen? Dapat huwag tayong matakot. At sabi po dyan, tayo mga Kristiyano, dapat hindi tayo nahihiya. I'm not ashamed for the gospel of God, for this is the power of the Lord. Amen? Ito po kasi yung kapangyarihan ng Diyos na para po yung mga tao po ay magkaroon po ng kaligtasan, mga kapatid. Sabi ko nga sa sarili ko, Lord, bakit ito ginagawa? Bakit namin ito ginagawa? Napapagod kami, nahihirapan kami, nagsasakripisyo kami, gabi na kami umuwi, nababasa kami ng ulan. Mga kapatid, kasi bakit naiintindihan po natin ang salita ng Diyos? Amen po, mga kapatid. Lord, okay lang itong sakripisyo nito. Hindi ito permanenteng sakripisyo. Sabi namin, Lord, sa dulo, makikita namin ang iyong dakilang gagawin. At unti-unti, pinapakita ng Lord yung kanyang dakilang ginagawa, mga kapatid. Sa mga bata, sa mga kids, grabe po yung ginagawa ng Lord. Pumunta po kami doon, yung mga bata nagmumura. Grabe! Sabi ko, grabe yung mga batang ko, nagmumura, 5 years old. Parang simula pa na magsalita. Pero nagmumura. Pero glory to God, mga kapatid. Sa loob po ng 3 buwan, pag-apat na buwan na ulit kami doon sa isang bago na bago ng mga kapatid. Kasi tinuturuan natin sila ng salita ng Diyos. At nagugulat yung mga magulang nila, bakit yung mga anak nila, dati ganun yung, kasi naririnig ko sa nanay at tatay, sa mga kuya at tatay.
nagkaroon po ng trabaho. At sila po yung gagamitin ng Lord para yung salita ng Diyos ay makapasok sa mga tahanan po ng mga batang ito at mahayag po yung dakilang salita ng Diyos sa kanilang buong pamilya. Kaya kami po doon ay mayroong house-to-house visit sa mga kids. Sa tahanan po ng mga kids, ginagawa po namin nag-house-to-house visit po kami para tayo po ay makapag-share ng gospel. Konting prayer lang, pakilala, kami po ilang tuturo sa mga kids at share the gospel. Maikli lang, tapos alis na. Punta lang sa kabilang bahay. Mga kapatid, simple lang. No? At mahalaga po doon, tayo po nakakapag-share ng salita ng Diyos. Kahit konti na, gawin po natin ito. Kasi hindi po tayo takot. Amen? Amen. Dapat, mga kapatid, hindi tayo takot. Dapat hindi tayo nalilimitahan. At higit sa lahat, ito pa naging problema, maraming excuses. Pastor, silakan kami. Saka na lang po, babawi po ako sa sunod. Pupunta po ako, kinakasundo naman. Ay, pasensya na po. May sakit po. Hindi makapunta ko sa ito. Kasi marami tayong excuses. Pero sabi ng salita ng Lord, dapat walang excuses pagdating po sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Amen? Kung mula ng araw, diretso tayo mga kapatid. May problema sa wala, diretso tayo. Malungkot sa masaya, diretso tayo sa pag-share ng gospel. Amen. And I hope na meron po kayong natutunan kasi ito po yung aplikasyon natin pong sinishare ngayon, pinapag-aralan ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Sabi po dyan sa ating pong verse, yan po sa Matthew, mga kapatid, go therefore and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit, teaching them to obey or to observe all the things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age, mga kapatid. That is the promises of God. Kung gagawin po natin ang lahat, sigurado, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong malilimitahan, at iwasan po natin ang marami pong mga excuses sa pagsunod sa Diyos. Amen po ba? I hope na ang bawat isa po ay na-encourage ng salita ng Panginoon sa umaga po ito, na gawin na po natin, huwag na po natin patagalin. No, hindi na kailangan sabihan tayo ng pastor, ng ating pong mga tagapangalaga ng ministeryo. Ikaw na mismo. Sugod na, mga kapatid. Amen? Abutin na natin to, kapitbahay mo na hindi mo nakakausap, kakilala mo, kaibigan mo, share the gospel. Post ka lang. Share ka lang through message. No, di ba? Okay lang. Yan po ay nagkakaroon po ng rema sa kanila. Kasi pag yung banal na espiritu po ay kumilos, mga kapatid, hindi natin kayang pigilan. Amen po? At higit sa lahat, mga kapatid, no, tayo mismo personally. Amen? Maging malalim tayo sa salita ng Diyos. Kasi ito po ang number one, no, na kailangan maging equipped tayo ng salita ng Diyos para magkaroon ka ng kalakasan ng loob para mag-share ng gospel. Amen? Kaya sa darating na Sunday, china-challenge po natin ang bawat isa na meron na po kayong dala-dala. 1:1. Amen? Kaya po ba? Sabi ni Pastora, each one bring one. Amen? Kaya po ba mga kapatid? I-challenge po natin. No? Yung mga kabataan doon, sabi ko, huwag kayong papayag na pag merong Youth Brigade Breakthrough, YBB, na wala kayong madadalang kabataan. At glory to God mga kapatid, sa tuwing meron pong gathering mga kabataan, kasi meron po silang Youth Care Group at meron po silang Youth Brigade Breakthrough, no? Lagi po may mga bago. Kaya yung kaaway naman, galit na galit mga kapatid. Sobrang galit ng kaaway, nagagalit po sa amin, especially po sa ministeryo ng mga kabataan. Pero sabi ko sa kanila, huwag tayo nagigigil. Tumuloy lang. Amen? Kaya ngayon pong umaga, tayong lahat, mga kapatid, mag-pray tayo sa Lord. Nabigyan tayo ng kalakasan ng loob, mga kapatid, na nagmumula sa Diyos para po tayo po ay mag-share ng kanyang mabubuting balita. Hallelujah, glory to God. At yung kaaway talaga ay, maraming distraction mga kapatid. Gusto niyang immune, Word of God, pero sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo kayang pigilan ng kaaway. Amen po? No, kasi pagdating po kasi sa pakikipagbaka sa kaaway, gagawa talaga ang kaaway ng mga disturbances. Amen po ba? Para yung Word of God, hindi natin marinig, yung Word of God, makat, yung momento makat, pero hindi tayo mapapigil mga kapatid. Amen?
Kasi alam po natin, mga kapatid, ng Lord ay kasama po natin. Ang Diyos po ay narito, yung presensya ng Panginoon. At ang banal na Espiritu, mga kapatid, ay nananahan po, hallelujah, sa buhay po natin. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi po mawalan na walang mikropono, mga kapatid. Dahil nandiyan naman po yung ating pong mga bibig, yung ating mga labi na sasabihin po natin na dakila ang Diyos. Amen? At magpapahayag tayo ng kadakilaan ng Diyos, mga kapatid, sa pamagitan po ng kanyang mga dakilang salita. Sinabi niya po sa kanyang mga salita kay Propeta Isaiah. Sabi niya, Isaiah, Yahweh, hindi ako marunong, yung dila ko ay utal-utal, yung dila ko ay maikli. Pero sabi ng Lord, mga kapatid, hallelujah, ay bibigyan tayo ng karunungan. Pag-aapoy tayo sa paglilingkod sa Diyos. At kaya naman, sinabi po ni Propeta Isaiah, mga kapatid, sabi niya, Panginoon, narito ako. Lord, sabihin po natin po sa ating mga sarili, Panginoon, narito po ako sa mga oras na ito. Lord Jesus, isend niyo po ako. Isugo niyo po ako, Panginoong Jesus, para magbahagi ng iyong mga salita sa mga taong di pa nakakilala po, Panginoon, sa inyo. Panginoon, hallelujah, salamat Lord sa mga oras na ito. Sa atin po, mga kapatid, kailangan tayo magdesisyon. Kailangan tayo mag-decide, hallelujah, na huwag na tayong magpapigil pa para ibahagi ang kadakilaan. Mga kapatid, sa lahat ng ating pong kilala, sa lahat ng ating nakakasalamuhang tao, ito po yung season para po ibahagi ang salita ng Diyos. At darating po yung panahon na yung ating pong mga tinanim na salita ng Diyos ay aanihin po natin ito, mga kapatid. Kaya magpasalamat tayo sa Lord, Father God, hallelujah. Panginoong Jesus, aking pong itinataas ang bawat isang narito, Diyos, Father God. Kasama po ako, Panginoon. Lord, salamat, O Diyos. I-encourage niyo po kami. Bigyan niyo po kami, O Diyos, hallelujah, ng karunungan, Panginoong Jesus, at ang patuloy na kapuspusan ng banal na Espiritu na magbahagi kami ng iyong mga salita, Panginoon. Napapanahon man o hindi napapanahon, O Diyos. I-share namin ang iyong kabutihan. I-share namin ang kaligtasan patungkol po, Panginoon, sa inyo. Lord, gamitin niyo po kami mightily. Gamitin niyo po yung buhay po namin. Maging isang buhay na patotoo sa maraming mga tao na hindi pa nakakilala sa iyong Panginoon. Kaya naman po, Diyos, nakataas sa aming pong mga kamay. Hallelujah! Na ito po ay isang simbolo na kami po, Diyos, hallelujah, humihingi po ng karunungan. Humihingi po ng gabay. Humihingi po ng lakas, Panginoong Jesus. Humihingi po, Diyos, hallelujah, ng anointing na nagmumula sa inyo. At Lord, hallelujah, para po, Panginoong Jesus, kami, Lord, ay nakahanda na. Panginoon, may lakas na kami. Hallelujah, nagmumula sa iyo para i-share po, Diyos, sa iyong mga dakilang salita. Father God, I pray sa bawat isang narito po, Panginoon, gawin po namin ito, Diyos, at huwag na po namin patagalin pa. Huwag na po namin ipagpabukas pa. Ito na yung oras, Panginoon, sa aming pag-uwi sa tahanan, mag-pray kami. At Lord, hallelujah, sisimulan po namin na ibahagi ang iyong mga dakilang salita. Panginoong Jesus, Lord, salamat sa mga oras na ito. Yung gawa ng kaaway, Panginoon, hindi nagtagumpay, O Diyos, hallelujah, sa lugar na ito. Dahil kami po, Diyos, hallelujah, ay napagpala ng iyong mga salita, naturuan ng iyong mga salita. Kaya, Diyos, salamat po, Panginoong Jesus. We are victorious. Hallelujah. We are more than a conqueror, Father God. Salamat po, Panginoong Jesus. Lord, hallelujah, sa muli, Panginoon. Salamat sa iyong mga dakilang salita na patuloy po kami nire-remind, O Diyos, para patuloy po kami po, Panginoong Jesus, may sagawa ang iyong layunin. Abutin po ang mga taong kinakakilala sa iyo. Kaya, Diyos, samahan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya, O Diyos. Hallelujah. At bigyan niyo po kami ng wisdom, ng knowledge, and understanding ng iyong mga dakilang salita na magagamit po namin ito sa pagbabahagi, sa paghahayag ng iyong mga kadakilaan, Panginoon, sa maraming mga tao. Salamat po, Diyos, sa iyong pinakamataas na papuri. Sa pangalan ni Jesus, tayo po'y magsabi ng Amen.